So mga kabiyaya, mga ka-DDS, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. Isang reactor ng mga viral issue dito sa Pilipinas, showbiz politics issue. At dito rin at nagre-reaction din po tayo dun sa kaso ni Catherine Camelon. So ito, pag-usapan natin to. BP Sara tinabla si Dayun Yuri. Hindi nagpakita sa departure speech dahil kay smog. Yan ang buti nga sa inyo. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget, excuse me, sarap ng ulam ko kanina. Kumain ako ng, hindi ako kumain ngayon ng kanin because I'm a diet. May kumain ako ng ng lumpiang toge. Sarap. Lalaway na naman yung mga OFW dyan. Yeah, saglit lang naman lutuin yung kaya-kaya nyo yun. So ito na, pag-usapan natin to. Pero bago tayo magsimula doon sa mismong main topic natin, dito muna tayo, ano muna natin itong mga pinagsasabi nitong mga to. Eto, lagot na. Grabe, no? Mga title, no? Clickbait, Lagot na, may problema daw sa pag-iisip. Pabago-bago ang statement ni BP Sara. Statement, BP Sara, di makapaniwala. Ay, talagang akala mo talaga may sinabi, no? So, pag ano lang natin to, pag-aksaya lang natin to ng panahon, kahit anong oras, kahit ilang minuto lang. At hindi ko rin alam kung sino nagsasabi nitong na to. Baka si na naman to, si Top Eye. Maraming mata. No, so ito, pakinggan natin kasi ewan ko bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila mag-gets tong ginawang strategy ni Tatay Digong. Bibigay lang po ako ng aking reaksyon sa nakikita kong nangyayari si former President Rodrigo Duterte. Nakikita po natin sa ngayon na itong si former President Rodrigo Duterte ay parang nagkakaroon na po ng mental health issues dahil nga po sa kanyang mga pabago-bago mga statement habang siya po ay nagkakaedad. Kung may mental health issue na si Tatay Digong, di sana nabalita na yan. Mga ogag talaga kayo. Di sana nabalita na yan. Umutot nga lang si Tatay Digong, pinagnapag-uusapan na Yan pa kayang mental health na yan? Isip-isip nga kayo. Pansin po natin na kung ano yung sinabi niya ngayon, bukas po iba na. Na kung meron siyang sinabi na talagang pinaninindigan niya, mga ilang araw lang ang lilipas, i-deny niya na po yun. Kahit na buong Pilipinas na ang nakasaksi at nakarinig sa kanyang mga sinabi. Buong Pilipinas na ang nakarinig at nakakita ng kanyang sinabi. Baka nakarinig lang kasi pag nakakita, kahit anong tingin mo, anong kita mo sa sinasabi ng isang tao kung wala kang pandinig, hindi mo rin maintindihan yun. Naririnig lang naririnig, hindi nakikita. Okay, buong Pilipinas. So, tanungin natin ang mga netizen dito sa video na nanonood ngayon. Totoo ba na itong si Tatay Digong ay sa palagay nyo ay may mental health na? Totoo ba na ito si Tatay Digong ay tumatanda na talaga o naging guguulyanin, gano'n? At sinabi din dito sa video na to na tawag dito, na buong Pilipinas daw nakarinig nun. So, ba't wala naman kami naririnig sa mga tao? Alam mo, kadalasan lang namin naririnig dun sa mga vlogger, sa mga vlogger na alien. Doon lang namin naririnig yung mga reklamo pero sa sambayan ng Pilipino, wala naman. Meron ni ilan, konti, siguro mga 20,000, pwede na yan. Kasi ito lang kung sakaling totoo man yung pinagsasabi ng mga alien vlogger, di sana kahit sa sukatan na lang ng views, diyamak na mas matataas ang views ng DDS at maraming likes. So ibig sabihin, kahit hindi ka pabor sa video, ilalike mo. Kalokohan yun. Sabi niya, wala siyang sinabing gano'n.
talaga pong Sino kaya? niya na Sino wala kaya siyang to, no? sinabing ganun. Yung pinakahuli nga po ay nung doon sa Davao Prayer Rally ay sinabi niya meron tayong adik na presidente, pero kahapon lang sinabi niya na wala siyang sinabing ganun. Paano ba natatanggap ni former president na sabihin wala siyang nasabing ganun? Although alam na po natin lahat na meron siyang sinabi. Ano ang ginagawa ng mga taong nakapaligid? Alam nyo kung sino talaga may mental health dito? Kayo. Kayo ng mga vlogger na hindi makaintindi dun sa sinabi ni Tatay Digong. Kayo yung may mental health. Tsaka ito lang kung talagang marunong kayong estimate ng mga salita ng isang tao, doon malalaman mo lahat. Kaso kung wala kayo nun at medyo mababa yung ano nyo, di wala tayong magagawa. Sa kanya, pinababayaan na rin siyang ganun. Napapahiya po ang inyong leader. Pero kayo mga nakapaligid sa kanya, wala kayong pakialam. Kasi ang iniisip nyo lang ay ang inyong mga sarili-sariling political survival. Yung mga tatakbo sa 2025 senatorial elections, nagkakandok-umahog kayo. Ginagamit nyo si former President Rodrigo Duterte para lang iangat ninyo ang sarili ninyo, magkaroon kayo ng media mileage. Pag bumagsak si former President Duterte, pati kayo babagsak o pulutin kayo sa kangkungan. Ito ang huli, nung binawi ni... Kailan mo bumagsak si Tatay Digong? Parang hanggang patagait nga siguro, ito wag naman alam ko matagal pa mangyari ito No, matagal pa ilang taon pa. Kasi kahit siguro na itong si Tatay Digong ay kunin na ng ating Panginoon Diyos, no? Wag naman sana mangyari agad ngayon, no? Pero lahat naman tayo darating sa ganun Siguro kahit na ganun na yung mangyari, siya pa rin yung siya pa rin yung maaalala ng mga tao, siya pa rin yung talagang sasaluduan na naging presidente dito sa Pilipinas. Sa totoo lang. Kasi maraming mga presidente na namatay na, wala na rito sa mundo natin, baka nandun na sa Mars. Kasama, baka ito, kaya nilulusob tayo rito ng mga alien vlogger Baka sugo nila yan. Tingnan nyo, ngayon wala na, hindi na sila maalala kasi wala naman silang ginawang maganda rito sa Pinas May maganda ba silang ginawa? Di sana hanggang ngayon naalala nila. Wala naman President, at hindi daw niya sinabing adik si President Bongbong Marcos. Narinig ba natin na kumambyo o binawi nila Harry Roque o kung sino-sino pa na sumakay dyan sa polvoron issue na yan, sa adik issue na yan? Nagbigay na ba kayo ng statement ninyo? Sinabi nyo ba na tulad ni former president, binabawi nyo yung sinabi nyo? Siyempre hindi. Pambala nyo yan Kahit na mapahiya kayo, sigurado yan. Pag kayo nangampanya, ilalabas nyo pa rin yung polvoron issue na yan, yung adik si PBBM. Wala na kayong maibato kay President Bongbong Marcos. O yung iba dyan, postahan. Yung 20 pesos na bigas pa rin. Natawa nga ako dun sa isang vlogger, sabi niya, paano na lang tayo? Lagyan natin ng ganito Lagyan natin ng sound. Paano na lang tayo? Kapag na pababa sa pwesto si President Bongbong Marcos, mahirap na nga ang Pilipinas, maghihirap pa tayo. Sabi niya, kawawa naman si President Bongbong Marcos. Kung sirahan nyo ng lubos wagas, hindi nyo ba naisip na mahihirapan ang Pilipinas sa ginagawa nyo kapag nangyari ang ganyang bagay? Yun. Tawang-tawa ako dun Sabi ko, matagal lang hirap ang Pinas, Panahon pa nila, nila Ramos, Erap, Gloria, sino ba? Siyempre, mga Dilawan. Pero nung eto real to, kulitin ko sinabi ko, kung ibang presidente yung nakaupo nung mga panahon na yun nung COVID, patay na tayo lahat. Ipapasok pa nila, isisingit pa nila sa kanilang mga kampanya. Para bang wala nang ginawang mabuti si President Bongbong Marcos. At napakalaking kasalanan na yung kanyang pinangarap na bumaba ng 20 pesos ang bigas. Pero para sa mga tao nito na maninira ng ibang tao para iangat lang ang pangalan nila, ipagpipilitan po nila, pustahan tayo yung 20 pesos na bigas na yan. May maninira ng ibang tao daw ang mga Duterte para maiangat ang pangalan nila. What? What the heck?
Parang isa atang malaking kagaguhan yun ah. Parang isa latang malaking kalokohan yun ah. Ha? Parang isang ano ah. Baka gawain nyo yun. Mga alien vlogger. No, baka gawain nyo yung ganon. Tapos binabato nyo lang. Oh. Ang tawag dito sa taktika ng mga vlogger ng BBM. Ito yung mga alien vlogger dyan. Ginagawa nila yung diversional tactics. Bibiro lang na tonong biro lang yung sinabi ko pero totoo yun. So dito na tayo sa mismong isang main topic natin, no. Etong si BP Sara tinabla si Yuri. Hindi nagpakita sa departure speech dahil kay Ismag. Panoorin natin. Hindi ko kakilala tong vlogger na to pero panoorin natin tong sinabi niya rito. Okay, play. Hihintay nating sandali na magkaroon ulit ng departure speech si Mr. President kasi nung unang lamierda niya sa Australia kung saan nabastos pa nga siya ng isang senadora, wala ko tayong napansin na nag-departure speech siya dahil baka umiiwas sila sa ganoong klaseng event dahil sa pangyayaring nabastos ni FL si BP Sara. Pero kaninang umaga mga ka-PL, palipad na naman si Junior papuntang Australia sa pangalawang pagkakataon, nagkaroon na po siya ng departure speech. At kapansin-pansin po na hindi na po ito dinaluhan ni BP Sara. Sa madaling salita, alam nyo, ito kaya hindi na yan dinaluhan ni BP Sara. Kasi may masasabi na naman sila eh. Nasabihin na naman nila kay BP Sara, plastic. Mapagpanggap. Two-face. No? Yun yung lagi ko naririnig sa kanila eh, kapag halimbawa na nandyan. Kaya mas maganda na rin yung ginawa ni BP Sara, at least. Wala na kayong masasabi. Wala lang kung may masabi pa kayo. Pag may nasabi pa kayo, bahala kayo. Lagi nyo naman ginagawa yun. Hindi, maganda naman yun. Walang problema yun. Okay nga yun eh. Kasi mahirap din naman na sasabihin na, ay, kaya nandiyan si BP Sara, hindi yan pagsuporta sa kay BBM kasi ano yan, pang-ano lang yan, tag dito, kaplastikan. O, yun yung sasabihin nila dyan, malamang. Plastikan lang yan. Kaya nandiyan si BP Sara. para sa akin lang tinabla ni BP Sara si Mr. President dahil kay Ismags. Kundi ba naman bastos kasi ang babaeng yan, sana dadalo si BP Sara sa departure speech ni Mr. President. Umiwas na lamang po si BP Sara, mga ka-PL, sa issue, sa kontrobersiya, higit sa lahat sa bastusan. Kasi mahirap na baka siya pa ang magagawa ng pambabastos dito sa unang ginang, baka mas kahiya-hiya po ang ganasin nitong si FL. Ito yung video. Kumuha po ako ng kapirasong clip para mapanood po ninyo. Simula sa pagpasok ni Junior hanggang doon sa Junior talaga upuan, kung saan uupo sana ang ating pangalawang Pangulo katabi ng unang ginang, kaharap naman ng Pangulo ng bansa, hanggang doon sa paghatid sa eroplano sa baba ng hagdanan.
walang BP Inday Sara na masisilayan. Okay? Ayos po yan. Mahal na BP. Okay lang yan. Walang problema. Hindi naman kailangan na pumunta ka eh. Hindi na kailangan. Kasama yung bastos na tarsier na yan. Tarsier. Buisit. Diba? Okay, bago po natin Tarsier simulan talaga. ng video, magkikisuyo muna sa mga kababayan, ka-DDS, mga ka-PL na hindi pa po nakapindot sa channel na to. Okay, subscribe nyo guys. Pakipindot po ang subscribe button at pakipindot na rin po. Nasaan na yung video nila? Excited na kami. Para lagi po kayong updated sa lahat ng upload at huwag nyo rin pong kalimutan i-like ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O ito na yung video mga ka-PL. Simulan na po natin. Okay, pumasok. Lalakad. Andiyan si Smag. Si Tarsier, sabi niya Okay, pumasok. Walang BP Sara. Si BP Sara. Okay, may mga police. Andiyan ang mga foreigners. So, pagpasok ng foreigners, umupo na sila, di ko alam. And of course, Eto na? First Lady, that's Okay, where are you, BP Sara? Sabi niya. Nandun si BP, si Smugs. So, wala si BP Sara, uwi na tayo. Wala si BP Sara, uwi na tayo. Okay, makiat na aeroplano. Pauwi na ba yan? Okay, kamay. Dinedma. Pangiting-ngiti. Sumaludo. Asan si BP Sara? Where are you, BP Sara? Inday Sara, where are you? Maliwanag. Pagpasok pa. Kita natin. Tingnan natin, baka may ibang video pa. Wala na. Okay, wala na. Asan si BP Sara? Malamang sa malamang ang ibabanat ng mga vlogger dito. Sasabihin nito, ay, kaya wala dyan si BP Sara kasi, ayaw niyang mapahiya. Okay lang yan, BP Sara, wag dyan kasi tatraidorin mo lang si BBM. Okay lang yan. Sabihin nila. Sabi hindi ka nakarapat-rapat na nandyan. Hindi ka na, huwag ka na pumunta dyan. Hindi ka karapat-dapat na nandyan ka. Ilang lagi lumalabas sa bunganga nila, wala nang iba. Wala nga lang mapulot na aral sa kanila kung ano yung mga pinagsasabi nila. Pero para sa akin mga kabiyaya, hindi na kailangan si BP Sara dun. Kasi isipin nyo kung nandun man yon, may masasabi na naman yung mga alien na from planet Mars. May masasabi na naman sila. So mas okay na yun na wala dun. At least kahit may masabi na sila mismo nagpatunay na kahit walang ginawa si BP Sara, ay may nasasabi pa rin sila. So minsan kasi sa tao, hindi na tayo yung minsan halimbawa may mga tao na naninira sa kapwa nila tao. Katulad ng mga alien vloggers na yan. Yung ginagawa nila kay BP Sara na paninira or pangbabastos, hindi yan nakikita or napapansin or tawag dito, hindi mali. Sila mismo ang nagpapatunay na binabastos at sinisiraan lang nila si BP Sara, si Inday, si Vice President Sara Duterte. Kaya minsan, ikakatod nito, alam ko, sa susunod may babanat dyan. May mga babanat dyan malamang. Sobrang bastos mo, BP Sara, ganun yung mga yan. Hindi, wala ka man lang respeto. May napanood ako, ganun magsalita respeto sa ating presidente na si Bongbong Marcos na dapat nandun ka para pero anong nangyari? Wala ka doon. Bastos ikaw. Wala kang pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Presidente.
Yun naman yun yung sinabi eh. Ganun kadalasan yung mga dialogue nila eh. Ang lulupit. Akala mo, umuusto na no? Kung umusto, alam mo, sino mga sikat na vlogger eh. Tatagal nyo na dito sa social media, hindi nyo mapangat mga channel nyo. O bakit? Totoo naman. Hindi naman sana pagyayabang, no? Pero totoo man. So, ako nga, pang ilang channel ko na to eh. Pag inaabot na naman ko, benta ko na naman to. So yan, mga kabiyaya, mga ka-DDS, mga ka-FL. Anong FL? Anong FL? Ba't ginaya ko pala yan? Yan, mga ka-JG pala. Mga ka-JG Barra TV dyan. Yan. So hanggang dito na lang yung video natin. Anong masasabi nyo at may magiging komento dito sa nireactionan natin na video, no? Karapat dapat pa bang pumunta si BP Sara sa karapat dapat pa bang magpakita sa departure speech si BP Sara o tama lang ho talaga na hindi siya pumunta? I-comment nyo lang po dyan sa baba at syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pamindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang defenders, pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra.